Okay, get your Bibles, open them to the book of John, chapter number 8. Sakla tayo ng John, chapter number 8. At tingnan natin ang verse 51. John chapter 8, verse number 51. Ang sabi ng Bible, "Verily, verily, I say unto you, if a man keep my saying, he shall never see death." Kung Tagalogin natin ang Bible, ang sabi ng Bible sa John chapter 8 verse 51, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tutupad sa aking salita ay hindi makakaranas ng kamatayan magpakailanman. So mula verse 19 ng John chapter 8 hanggang sa katapusan ng chapter na ito, nagsasagutan ang mga Hudyo at si Jesus Christ. At ang sabi ng mga Hudyo, ikaw ay Samaritano, ikaw ay may demonyo. Pero sabi ng Panginoon, ako ay gumagawa ng layunin ng aking Ama. At kayo, hindi kayo sumasampalataya sa akin. Kaya hindi nyo alam na dapat bigyan ng kaluwalhatian ng Ama. Nagsasagutan sila. Kami ay anak ni Abraham. Kaya alam namin na kami ay ibibless ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoong Hesukristo, bago pa nakita ni Abraham ang aking araw, sabi ng Panginoon. Now, yung mga Hudyo, tiningnan nila si Hesukristo, siya ay 30, siguro mga 32, 33 years old. At sinabi niya, no, hindi. Bata ka pa. Paano mo pwedeng sabihin, nakita ka ni Abraham, hindi ka pa nga 50, 50. Nakita ka na ni Abraham. Tapos sinabi ni Jesus Christ, bago pa dumating si Abraham, nandoon na ako, sabi ni Jesus Christ. Nagulat yung mga Hudyo. At sa verse 59, kumuha sila ng mga bato para ibatos kay Jesus Christ. Dahil nga sa isip ng mga Hudyo, siya ay nagsinungaling at kinuha niya yung pangalan ng Diyos at binaliwala niya ang pangalan ng Diyos, yung I am. Yun ay pangalan ng Diyos. So, babatuhin siya ng mga Hudyo dahil sa ginawa niyang pagkakamali. Sa tingin nila, yan ang pagkakamali ng Panginoong Hesukristo. So, tingnan natin ang verse number 58. Verse number 58. John chapter 8, verse 58. Jesus said unto them, "Verily, verily, I say unto you," kapag merong gustong ibigyang diin ang Panginoong Hesukristo, pag meron siyang katotohanan na gusto niyang talagang makuha, magets ng tao, sinasabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Rene-repeat niya yon, no? And so, verily, verily, I say unto you, etong katotohanan na gusto kong i-share sa inyo, sabi niya, before Abraham was, I am. Bago pa dumating si Abraham, bago pa naisinilang si Abraham, nandun na ang I am, nandun na ako, sabi ng Panginoon. So, tingnan natin, saan nanggaling itong pangalang I am? I am. Well, kailangan pumunta tayo sa Lumang Tipan. Buksan nyo yung Bibles nyo sa Exodus, chapter number 3. Exodus chapter 3. Where did the name I am came from? And why did the Jews wanted to stone Jesus Christ for saying before Abraham was, I am? Well, you're going to have to go to Exodus chapter 3. Punta tayo sa Exodus chapter 3. Exodus chapter 3 and verse number 1. Exodus chapter 3 verse 1. Now Moses kept the flock of Jethro his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the backside of the desert and came to the mountain of God, even to Horeb. And the angel, verse number 2, appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush,
And he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. So, yung pangitain na nakita ni Moses ay nagliliyab ang isang halaman, pero hindi natutunaw yung halaman. Lumapit si Moses at tiningnan niya ang pangitain na ito, at doon nakita niya sa loob ng halaman ay ang anghel ng Panginoon. And verse 3, Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burnt. And when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, Here am I. Verse 5, and he said, Draw not nigh thither, put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground. Verse 6, moreover, he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. At so doon natuklasan ni Moses na yung anghel na nasa loob ng halaman na nagliliab ay ang Diyos, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Sabi ng Panginoon, I am the God of thy father. Ako nga ang Diyos ng iyong mga ninuno, ng iyong mga ama, sa kasaysayan ni Moses. Now, tinawag ng Diyos si Moses na maglingkod sa kanya, at may tanong si Moses, isusugo mo ako sa Egypt, haharap ako sa Pharaoh, haharap ako sa hari ng Egypt. Anong sasabihin ko sa mga Israelites para sumunod sila sa akin? Anong pangalan mo, Panginoon? Look at verse number 13. Verse 13. Exodus chapter 3, verse 13. And Moses said unto God, Behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, The God of your fathers hath sent me unto you, they shall say to me, What is His name? Ano raw ang pangalan ng Diyos na nagsugo sa iyo? What shall I say unto them? Anong sasabihin ko sa kanila na pangalan mo? Verse 14, And God said unto Moses, I am that I am. Yun. Yung I am ay pangalan ng Diyos. I am that I am. Ako nga ang siyang ako nga. Ako nga ay isa sa mga pangalan ng Diyos. Hindi siya I was. Yung was, past tense, no? I was, past tense. Hindi siya yung nakaraan. Hindi rin siya yung hinaharap. I shall be. Hindi. Siya ang kasalukuyan. Ang Diyos ay nakatira sa kasalukuyan forever. Palagi siyang here. Palagi siyang nandito. Palaging eternal ang kanyang present tense. Wala siya sa nakaraan, wala siya sa hinaharap. Sa isip ng Diyos, walang oras ang Panginoon. Tayo may oras tayo. Kasi limitado tayo. In fact, pagdating ng 12, tapos na yung service natin. Kung habaan ng preacher, pwede rin. Pwedeng all night. Hindi, biro lang. Pero ang Diyos, walang oras. Lagi siyang nasa kasalukuyan. And so, wag kayong magkaroon ng kaba patungkol sa hinaharap. Nandun na ang Diyos. Amen? Wag niyong alalahanin yung nakaraan. Nandito na ang Diyos. Hindi natin makokorek ang nakaraan. Wala tayong magagawa sa nakaraan. So, ilagay na lang natin sa kamay ng Diyos ang nakaraan. At siya ang nasa ating kasalukuyan. Amen? Oh, it's good to know the great I am. Not the I was or the I shall be. But He is the great I am right now. God is here. God is eternal. Ibig sabihin ng I am, nandyan siya mula pa sa simula. At wala siyang katapusan.
magpakailanman. Yan ang dakilang I am. Siya ay malaya at nagsasarili. Independent po ang Diyos. Anong ibig sabihin ng independent? Hindi siya nakadepende para mabuhay sa anumang bagay. Hindi katulad natin, ang mga bata, depende yan sa mga magulang para mabuhay. Ang mga matatanda, depende tayo sa hangin para mabuhay, sa pagkain, sa tubig. Nakadepende, nakasalalay ang buhay natin sa hangin. Ilang segundo lang na wala kang hangin, patay ka na. Okay? Pero ang Diyos, hindi siya katulad natin. Wala siyang simula, wala siyang katapusan. Hindi siya nakasalalay sa kahit sino para siya ay mabuhay. Siya ang dakilang I am. And so, siya ang ugat ng lahat. Siya ang nagsimula ng lahat. Saan tayo nanggaling? Saan tayo nagsimula? Lahat tayo may pinagsimulan. Isa lang ang walang simula. Yan ang Diyos. Siya ang ugat, siya ang fountain ng lahat nang gagaling sa Kanya. Balon ng buhay, nasa Kanya. Lahat. He causes everything else to be. But He Himself, it has no cause. Walang nag-action sa Kanya para magkaroon ng Diyos. Lahat ginawa ng Diyos, pero Siya, hindi Siya ginawa. And so, He is the great I am. Yung I am sa Hebrew, Haya. Yun, Haya. Isa sa mga pangalan ng Diyos, Haya. Kaya pag sinabing Jehovah, nandoon yung pangalang Haya sa Jehovah. So, mas maikli ang pangalang I am kesa sa Jehovah, pero parehas yan sa Hebrew. Jehovah, Haya, the great I am. And so, isa yan sa kanyang mga pangalan. Tingnan mo ang Deuteronomy chapter 32. Deuteronomy chapter 32. Deuteronomy chapter 32 verse 39. Deuteronomy chapter 32 and verse 39. Deuteronomy chapter 32 verse 39. See now, ang nagsasalita dito ay si Jehovah, si Lord, si God. See now that I, even I am He. Ako nga ang Siya. And there is no God with me. Wala na hong kasamang maliit na Diyos. Ang Diyos, Siya lang nag-iisa. I kill, I will make alive. I wound, and I heal. There is in there any that can deliver out of my hand. So nag-iisa lang talaga ang I am. Siya ang dakilang Diyos. Wala nang katulad sa Kanya. No? Tingnan mo ang Isaiah chapter 41. Isaiah chapter 41. At ito, naunawaan ng mga Hudyo. Isaiah chapter 41 and verse number 4. Isaiah chapter 41 and verse number 4. Isaiah 41 verse 4. Who hath wrought and done it? Calling the generations from the beginning. I, the Lord, the first and with the last, I am He. Ayun, I am He. Ako nga ang Siya, sabi ng Panginoon. So, isa sa pangalan niya ay yung Siya ang I am. Kaya, balik tayo sa John chapter 8. Kaya, nung sinabi ni Jesus Christ sa John chapter 8 verse 58, Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Kaya nung sinabi ni Jesucristo, bago pa dumating si Abraham, ako na, nandun na ako. Ako yung ako, sabi ni Jesus Christ. So, natuklasan ng mga Hudyo, naunawaan ng mga Hudyo, sinasabi nitong Jesus na siya ay ang Diyos na nagpakita kay Moises, na siya ang Diyos ng Deuteronomy, na siya ang Diyos ni Isaiah, the great I am. Ikaw ba yon? Sabi nila kay Jesus Christ. Siyempre, nagkatawang tao. Hindi naman siya katulad ng Hollywood na malaking tao or what, normal na tao lang siya. Wala ngang beauty, sabi ng Bible, na ninanasan ng tao sa kanya.
ni kahit na magandang muka, wala. Paano mo sasabihin na ikaw ang Diyos? Hindi nila matanggap. Kumuha sila ng bato at babatuhin siya. Sumasang-ayon naman yung batas ni Moises na kapag yung tao na linalapastangan niya ang pangalan ng Diyos, dapat talaga batuhin siya. Tingnan mo ang Leviticus chapter 24. Leviticus chapter 24. So ginagawa lang ng mga Hudyo ang alam nila. Leviticus chapter 24 and verse 16. Leviticus 24 and verse 16. And he that blasphemeth the name of the Lord, he shall surely be put to death, and all the congregation shall certainly stone him, as well the stranger and as he that is born in the land. When he blasphemeth the name of the Lord, shall be put to death. So, batas talaga ni Moses na kapag may naglalapastangan sa pangalan ng Diyos, na katulad ng akala nila na si Jesucristo, ginagawa niya yun, dapat talaga batuhin siya. Now, tanong, nung sinabi ni Kristo na siya ang I am, nagsisinungaling ba siya o nagsasabi siya ng katotohanan? Katotohanan. Kaya nga sinabi niya, verily, verily, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago pa nandyan si Abraham, ako na ang nandoon. I am. So kung nandoon ang Diyos, nandoon si Kristo, dahil siya ay Diyos na nagkatawang tao. At yan ang hindi natanggap ng mga Hudyo. Now, meron pang sinabi si Jesus Christ na katotohanan. Sa verse number 51, John 8 verse 51, John 8 verse 51, Verily, verily, I say unto you, if a man keep my saying, he shall never see death. Okay, so sabi niya, kung sinasabi ko sa inyo, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tutupad sa aking salita ay hindi makakaranas ng kamatayan magpakailanman. And so, eto yung isa na naman na sinabi niya. Now, yung sinabi niya niyan, totoo ba yan o kasinungalingan? Is it true or is it a lie? Na kung sino man ang susunod sa kanyang salita ay hindi makakatikim magpakailanman ng kamatayan. Is that true or is that false? It's true. Kasi nga, sinabi ni Jesus Christ. So, anong kamatayan ang pinag-uusapan dito? Physical na kamatayan? Hindi. Spiritual na kamatayan. So, sa Bible pala, merong ikalawang kamatayan. Yes. 4 na beses binanggit ng Bible yung ikalawang kamatayan. At ito ang paksa ng Revelation. Lahat yan mababasa mo sa Revelation. Tingnan natin ang Revelation chapter 20. Halimbawa lang. Revelation chapter 20. Madalas tinatanong ko sa tao, alam mo ba ang patungkol sa ikalawang kamatayan? Ang daming mga tao nagsasabing, no. No. So, hindi lang ho isa ang kamatayan na haharapin ng maraming tao. Haharap din ho ang marami sa ikalawang kamatayan. Revelation chapter 20 and verse number 14 and 15. Revelation chapter 20 verse 14. And death and hell were cast in the lake of fire. This is the second death, ikalawang kamatayan. So, meron palang dalawang kamatayan. Yung unang kamatayan ay pisikal. Yan ang katawan natin. Pag namatay ang katawan natin, ang kaluluwa natin o yung espiritu natin ay umaalis. Sabi ni James, for the body without the spirit is dead. So is faith without works is dead. So yun ang unang kamatayan, pisikal. Pero hindi yun ang huli. Kapag ang kaluluwa ay humiwalay sa Diyos na kanyang manlilikha, sa isang impyerno, sa isang dagat-dagatang apoy, yon ang tinatawag na second death. At yun ang sinasabi ng Panginoon na kapag ikaw ay sumasampalataya sa kanyang mga salita
at ikaw ay sumasampalataya na siya nga ay ang Diyos na nagkatawang tao, namatay, nilibing, muling nabuhay para sa iyo, hindi mo matitikman ang kamatayan ng ikalawang kamatayan magpakailanman. Amen? You can have everlasting life. Now, paano naman yung everlasting punishment? Meron bang everlasting punishment sa Bible? Meron. Tingnan mo ang Matthew chapter 25. Matthew chapter 25. Matthew chapter 25. And verse number 46. Matthew 25 and verse number 46. Sabi ng Bible, these shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. So anong gusto mo? Everlasting punishment or everlasting life? Siyempre, everlasting life. So paano makakamtan ng tao ang everlasting life? That's right. Sumampalataya tayo sa salita ng Panginoon, sa gawa ng Panginoong Jesucristo. Si Jesucristo ay ang tagapagligtas. Siya ang Diyos. Kung ano ang kanyang mga sinabi, yon ang totoo. No, so, sinabi niya sa John chapter 8, tingnan natin yon. John chapter 8, sabi niya, verse 56, your father Abraham rejoiced to see my day. Natuwa si Abraham nung nakita ni Abraham ang aking araw, sabi ni Jesucristo. What? And he saw it and was glad. Tanong, kailan nakita ni Abraham ang araw ng Panginoong Jesucristo? When did he see that? Katatapos pa lang natin pag-aralan ng Book of Genesis. Saan nakita ni Abraham ang araw ng Panginoon? Where did Abraham see the day? Do you know? Nakita niya ang araw niya, sabi niya. Noong isinacrifice niya si Isaac, pinakita ng Diyos sa kanya ang plano ng Diyos. Naku, Abraham, kunin mo yung anak mo, isacrifice mo siya. Bakit? Kasi larawan yan ng gagawin ng Diyos Ama sa Diyos Anak. Isusugo niya ang Diyos Anak at isa-sacrifice niya ang Diyos Anak. Bakit? Para sa ating mga kasalanan. Look at Hebrews chapter 11, the divine commentary on the book of Genesis. Hebrews chapter 11. Hebrews chapter number 11. And verse number 19. Hebrews chapter 11, verse 19. Accounting that God was able to raise him up, even from the dead, from whence also he received him in a figure. So, ibig sabihin, noong isa-sacrifice nga ni Abraham si Isaac, kaya lang, pinigilan siya ng anghel. Naalala ba ninyo yon? Sabi ni Paul, dito sa commentary niya, doon sa pangyayari na yon, pwedeng buhayin ng Diyos si Isaac uli. Kaya kahit na i-sacrifice na si Isaac, i-resurrect ng Diyos si Isaac para magkaroon ng seed promise, matuloy ang seed promise. Tingnan mo ang verse number, Hebrews chapter 11, verse 13. Look at verse 13. These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off. So, si Abraham, hindi niya natikman ang pangako ng Diyos patungkol sa Mesaya, pero nakita ni Abraham ang Mesaya sa pamamagitan ng pananampalataya. And so, noong sinacrifice ni Abraham si Isaac, hindi naman natuloy yung sacrifice na yon. Doon niya ipinakita ng Diyos sa kanya ang plano ng Diyos na magpapadala siya ng Mesaya na mamamatay para sa ating mga kasalanan at bubuhayin siya ng Diyos maguli.
Yon ang araw ng Panginoong Hesukristo, ang kaluwalhatian ni Kristo na nakita ni Abraham at sumampalataya si Abraham sa plano ng Diyos. Oh, that was the day that Abraham saw God's divine purpose and plan of all the ages, that He was going to send Jesus Christ to die on the cross for our sins, to be buried and to resurrect again from the grave. And Abraham, by faith, saw afar off. And so, kaya dapat pakinggan natin ang mga salita ng Panginoon. John chapter 8, balik tayo, last verse. Tingnan mo ang verse number 51. John 8:51. Verily, verily, I say unto you, if a man keep my saying, he shall never see death. Do you keep God's sayings? Do you keep the words of the Lord? Saan ang words of the Lord ngayon? Sa Bible. Do you keep the Bible? Do you believe it? Do you keep the words of the Lord? If you keep it, if you believe on the Lord, you will never taste the second death. Ever. If the Lord doesn't return, you might taste death. But that's just physical death. That's temporary. Because God's going to raise us up again one day so that we can completely, wholly, completely be in the presence of the Lord, body, soul, and spirit. But if you don't know the Lord as your Savior, there is that eternal death, that separation from God. And so, sumampalataya ka kay Kristo at malalaman mo ang kapatawaran ng iyong mga kasalanan, ang kapayapaan at kasiguraduhan ng buhay na walang hanggan dahil kay Jesus. Would you bow your head and close your eyes? Pastor, hindi ako sure na ako ay ligtas, hindi ako sure na ako ay Kristiyano. Hindi ako sure at hindi ko alam ang patungkol sa pananampalataya sa Panginoon, hindi pa ako tumanggap sa Kanya. Pag-pray mo ako, Pastor, gusto kong tanggapin si Jesus Christ bilang aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Pakitaas ng kamay. Alright? God bless you. Pastor, tinanggap ko na si Jesus Christ. Alam ko na siya ang aking tagapagligtas. Hindi ako perfect. Ako ay makasalanan. Pero siya ang aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Alam ko siya bilang aking tagapagligtas. Pakitaas ng kamay. God bless you. That's good. All right, let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for the Word of God. We thank you for the truths of Scripture. We pray that you would teach us these truths, that we would receive them, that we would keep your sayings indeed in our hearts. Trust that many souls would come to know the Lord as their Savior. And we ask these things in Jesus' name. Amen and amen. God bless you. You are dismissed.